Magandang gabi po sa ating lahat. It's me again, Ferdinand Zapata, para sa isa na namang video dito sa aking munting channel. Welcome po kayo. Obviously, ang pag-uusapan natin ngayon is all about adenium. Ang mga ipinapakita ko sa inyo ngayon ay itong mga local adenium ko. And as you can see, napakarami nilang bulaklak sa ngayon. Diba? Napakarami nilang bulaklak. Marahil nagtataka kayo, bakit kaya napakaraming bulaklak ng adenium ngayon? Unang-una, panahon ng pamumulaklak ng adenium ngayong tag-init. Summertime dito sa atin sa Pilipinas, ang panahon ng pamumulaklak ng mga adenium. Pero hindi lahat ng adenium ay marami ang bulaklak sa panahon ngayon. Kailangan pa rin natin ng tamang pag-aalaga para mamulaklak sila ng marami. And as you can see, parang bonsai na itong aking mga tanim. So anong ginawa ko? Hard pruning ang ginawa ko dito sa aking mga local adenium. Itong sanga na ito, inalis ko. Ilan lahat ang lumabas sa sanga? 1, 2, 3, 4, 5. Naging 5 ang kapalit. Dito na ngayon may a-apply yung principle na the more branches, the more flowers it will yield or it will give. Diba? Mas maraming sanga, mas maraming bulaklak. Yun ang sinasabi ng ibang vlogger at kumbaga naayon ito dito sa ating mga adenium. Pero kapag sa ibang mga halaman, maaring hindi ito applicable. Ito namang isa dito, well, napakarami rin naman yung bulaklak. Yung iba ay nalagas na or naalis na. Dito sa part na ito, lalabas pa lang ang mga bulaklak dito. So anong ginagawa natin? Unang-una, hard pruning. Aalisin natin yung mga sanga na malalaki na. Kung gusto natin maging bonsai material, kailangan maging, kumbaga, maikli lang dapat yung mga sanga na ititira natin. Okay, say for example, ganyan. Diba? Ganyan maikli lang yung ititira natin sa may puno. And then, kapag ang mga sangang ito ay humaba na, puputulin na naman natin yan. Hindi natin hayaan na, kumbaga, humaba ng humaba ang kanyang mga sanga. Mas maraming bulaklak kapag mas maliit, mas compact yung tanim natin na adenium. With regard naman sa lupa, mas maganda kapag maraming buhangin. Yung buhangin na nakukuha sa tabing ilog. Bakit? Dahil sa yung pag-drain ng lupa, pag-drain ng tubig pala doon sa baba ng paso. Ganitong paso ang pinaglagyan ko or pinagtamnan ko para mas madaling bunutin. Kasi pag yung matatangkad na paso, di ba, mas malalim din natin malalagay itong kanyang mga roots. Kapag lumaki ang mga yan, mabibitak lang yung paso, masasayang lang. So, ganyan na lang. Mas maganda yung pasong ganito. Tapos, kapag after 6 months or 5 months, itataas na naman natin yan. Lilinisin natin, idadry natin, tapos itatanim. Ganyan lang ang taong pag-aalaga ng adenium. And aside from that, maglalagay din tayo ng mga pataba. Ginagamit ng iba yung Osmocote, slow releasing. Yun. Pero ang ginagawa ko naman, ang nilalagay ko dyan ay yung triple 14 o di kaya yung puti, yung ammonia na fertilizer. And as you can see, maganda naman ang kinalabasan. Halos lahat ng adenium ko ay mayroong bulaklak liban dun sa mga nandun sa part na iyon kasi tapos na silang mamulaklak. But mind to tell you, kahit tapos na silang mamulaklak, maglalabas ulit ng mga panibagong bulaklak ang mga yan. So ang mga ito, malalaglag ng mga ito, mapapalitan na naman ng bago. Yun, naalis na yung mga bulaklak nun, magpapalit na naman ng bagong bulaklak ng mga yan. Siguro mga 2 weeks to 3 weeks. Say for example dito,
naalis na yung mga bulaklak dyan. Dyan sa part na naman na yan, tutubo yung bagong bulaklak. Thank you for watching at sana may matutunan kayo dito sa aking munting ibinahagi. Thank you.